Dalatang sardinas at tinapay ang ilan sa mga posibleng magmahal sakaling pagbigyan ng DTI ang hiling ng mga manufacturer. Saksi, si Bernadette Reyes. Magtanim ay di biro, kaya nakapanlulumong itinapo na lang sa tabi ng kalsada sa Bayumbong, Nueva Vizcaya ang mahigit 20 crate ng kamatis at bell pepper. Nalulusaw na raw kasi ang mga ito matapos maulanan at kahit ibagsak ang presyo ay hindi maibenta. Yung programa po ng Philippine Crop Insurance Corporation kasi ito po yung immediate na ma-avail ni farmer na assistance in case po na magkaroon ng ganitong mga kalamidad. Ang presyo ng sardinas naman, posibleng magtaas ng hanggang 3 piso kung mapagbigyan ng matagal na raw na hiling ng Canned Sardines Association of the Philippines. Nag-increase ng minimum wage, tapos ang gasolina up and down. Fish was only costing less than about 21, 22 pesos. Ngayon, over 30, magpo-40 na yata. Bukod sa mga sardine manufacturers, humihirit din ang taas presyo ang mga panadero. Ayon sa grupong Phil Baking, mahigit 1.5 taon nang hindi tumataas ang presyo ng Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal kahit na lumaki na ang kanilang gasto sa produksyon. 60 produkto ang may hirit na taas presyo ayon sa Department of Trade and Industry o DTI. 5 pesos na taas presyo kada pack ng Pinoy Tasty ang hiling ng Phil Baking. 5 pesos din sa kada pack ng Pinoy Pandesal. Nahihirapan na raw kasi ang mga panadero na isubsidize ang abot kayang tinapay kaya nababawasan na rin ang supply sa mga pamilihan. More than 50% po ang output ang nawala. Ang tumaas po, asukal, syempre labor cost, tapos fuel, may time na mataas, hindi namin talaga kaya. Baka mas makonti pa ang supply sa Pasko. Pinag-aaralan na raw ng DTI ang hiling na taas presyo ng mga manufacturer. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.